So eto na mga kaibigan, tunay na dahilan kung bakit na-injury si Kai Sotto. Kitang-kita nyo naman, nadulas ho siya. Ang nangyari dito, nadaganan niya ang kanang tuhod ng kalaban mga kaibigan at napuruhan yung kanyang tagiliran. So malino naman mga kaibigan, tignan nyo mabuti, hindi po yan sinasadya, no? Naglalabasan kasi yung mga update dito na sinadya daw po yun para si Kai Sotto at ma-out, no? Naging problema to mga kaibigan, wala mang pwersa, pero nakita natin yung pagkakadulas ni Kai Sotto pababa, yung bigat ng katawan niya, no, ay napunta pababa doon nga po sa tuhod, which is pumersa yun para nga po mapuruhan ng tagiliran ng ating pambato na si Kai Sotto. Ngayon, ang magiging problema natin mga kaibigan, si Kai Sotto kinakailangan pang magpahinga. Pinaka-minimum nito mga kaibigan para makapag 100% recovery siya, no, nasa 6 months to 1 year, no. Sana wag naman umabot ng ganun. Ang problema natin ngayon, etong Gilas Pilipinas natin mawawalan ng sentro, no. Si Junmar na lang mga kaibigan, pero siyempre napakalaking kawalan po ng ating pambato na si Kai Sotto. Ang ganda naman sana ng simula ng ating pambato, no, meron na siyang 4 minutes pero hindi po siya nakapagtala ng puntos mga kaibigan. Sayang isang tira niya, no, hindi rin pumasok. Pero sa pagkakataong ito, talagang expect natin na ganito yung nangyayari kapag big man talaga, no. May mga aksidente, may mga dulas talaga, pero dapat responsibilidad yan doon sa court, dapat malinis talaga yan at walang basa, no. Once na may basa yan, yung sapatos si Kai Sotto, hindi po kakapit. Ngayon, ang tinitignan natin dito ay wag sanang maging sobrang malala, no. At hopefully mga ilang linggo lang o ilang araw lang ay makabalik na po makapaglaro itong ating pambato na si Kai. Marami din nagsasabi na naka-wheelchair stretcher daw po, no, or naka-wheelchair, parang ganon. Kasi syempre nahirapan tumayo yan, masakit yung tagliliran, talagang hindi agad-agad yan makakabalik sa game. Pero may mga nagsasabi naman na hindi naman daw masyadong dapat indahin yon ni Kai Sotto, no? Pero syempre magdedepende tayo kapag na-check up na siya ng doktor yung clearance, katulad na lang ni AJ Edu. Nung na-injury si AJ Edu, talagang napakatagal po bago nakabalik mga kaibigan. Hindi marilisan ng clearance ng medical dahil nga syempre hindi pwedeng maglaro hanggat hindi 100% na cleared at magaling po ang isang player sa injury, no. So magkagain man, nakakalungkot man, pero syempre ang Gilas Pilipinas natin, may mga player pa naman tayo. Huwag niyong sabihin na matatalo tayo sa New Zealand porket tula si Kai Sotto. Kayang-kaya yan ng Gilas Pilipinas. Tuloy-tuloy pa rin ang suporta natin sa ating pambato na si Kai dahil syempre alam niyo naman hindi talaga maiiwasan yan. Pero proud na proud tayo kay Kai Sotto kung hindi po siya na-injured sa laban nito ng Koshigaya Alpas at ng Mikawa. Baka naka-double digits po ulit ang ating pambato na si Kai. Update ko kayo ulit mga kaibigan. Please huwag kalimutan mag-like and subscribe. Maraming salamat.